Ikatlong bahagi na po tayo ng ating pinag-aaralan. No, yung una nating pinag-aaralan po mga kapatid about sa mga pag-aabuloy sa loob ng iglesia. Amen? Tapos yung pangalawa po mga kapatid about po sa pagbibigay sa bukal sa kanyang puso. Yan. Ngayon mga kapatid, yung ikatlo, praise the Lord, yung about sa pagtatanim. Yan. So, napakahalaga nito mga kapatid. Para mag-aaral tayo ng farming no? So, yan mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, napakahalaga po ng ating pag-aaralan sa oras po na ito kasi dito nakasalalay yung ating ating future o yung ating sa ating kinabukasan mga kapatid, no, kung paano tayo nagtatanim sa harapan ng ating Panginoon. So, dapat mga kapatid, malaman natin ito kasi marami kasing tao na nag-iisip, bakit kailangan pa na magbigay sa loob ng church? Mayaman naman yung church na yan. Kaya nga tinawag na church yun eh. Bakit kailangan pa ng mga ambagan? So, ganyan. So, maraming mga tao na nagsasabi po ng ganyan mga kapatid. No? Kaya nang napag-aralan natin ng mga una, mga kapatid, ang church, yung pangailangan ng iglesia, kinukuha ang lahat ng mga pangailangan ng iglesia sa mga tithes and offering. No? Kaya mga kapatid, ang ating mga iglesia o yung mga simbahan, mga kapatid, kaya lumalago yan, kaya gumaganda yan, kaya nabibili yung mga pangailangan ng nasa loob ng iglesia, mga kapatid, dahil po yan sa pagkakaloob ng bawat kapatid sa iglesia. So, yan po ay isa sa pinakamahalaga na binigyan ko rin ng isang halimbawa sa bawat isa po sa atin mga kapatid na parang katulad ng isang tax. Pag ang isang bansa ay walang tax, babagsak po ang isang bansa. Babagsak po yan. Kaya napakahalaga ng tax po sa isang bansa mga kapatid. Kaya sa pamamagitan ng tax mga kapatid, dito lumalago ang bansa. Kaya nga mga kapatid, may mga nagpapagawa ng mga kalsada, nagpapagawa ng mga ospital o ng ano pa mga kapatid, yung mga sinasahod ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, diyan po yan kinukuha. Ibig sabihin, sa madaling salita, sa lahat ng mga pangailangan ng isang bansa para umunlad ang isang bansa, doon po yan kinukuha sa tax. Kaya napakahalaga po mga kapatid ng tax sa isang bansa. Ganon din po sa atin mga kapatid. Sa loob ng iglesia, napakahalaga rin po ang pagbibigay o tithes and offering mga kapatid. No? Lalo na mga kapatid sa isang iglesia na wala namang ibang pagkukunan ng pangailangan ng iglesia kung hindi tayo rin. No? Sa pagbibigay rin po natin mga kapatid. So, kailangan gaya na napag-aralan natin, meron tayong puso, magkaroon tayo ng isang pusong pagbibigay. Right. Amen po ba? Yung hindi ka napipilitan, hindi masama ang loob mo, hindi yung parang nagmumurmur ka naman, nagbibigay na naman, pagbibigay na naman. Hindi ganon. Kailangan nasa puso mo, pusa. Amen po ba? Ng iyong nasa puso mo mga kapatid. So, ganun po mga kapatid. So, pag ganun ang puso natin, naiintindihan natin kung bakit tayo nagbibigay. At hindi natin yan ibinibigay para sa tao, kundi ibinibigay natin yan para sa Diyos. Amen. Kasi pag para sa Diyos ay inisip ko, parang naman to sa Diyos eh. Tandaan mo mga kapatid, walang question dyan. Kasi yung nasa puso mo, binibigay mo yan para sa Panginoon eh. So, ngayon mga kapatid, hallelujah, ang pag-aaralan natin ay about sa pagtatanim. Hindi po ito yung farmer, mga kapatid. Baka mamaya magtanim tayo sa lupa natin. So, okay lang naman. Malaking tulong din naman kung may mga tanim tayo sa mga bakod-bakuran natin eh. Malaki rin makakatipid yun sa atin mga kapatid. So, basahin po natin mga kapatid ang 2 Corinthians 9:6 na sinasabi po dito. Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani naman ng bahagya na, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Yan. So, dito mga kapatid, ay hinalimbawa
mga kapatid, ni Apostol Pablo, yung katulad ng isang pagtatanim. Sabi, no, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani naman ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana po, mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, sa isang pagtatanim, no, lalo na sa mga palayan, lalo na sa mga talagang ano ba yung tawag, mga farmer, di ba? Tama, mga farmer, mga kapatid. Hindi sila nagtatanim ng katulad nito, isang 100 square meter lang. Marami man sa atin, kung titignan natin, marami tayong maaani dito. Pero kung sa mga negosyante na kakaunti lang to. Kaya yung iba, mga kapatid, bumibili sila ng napagkalawak-lawak na lupain para doon sila magtanim. Kasi pag nagtanim sila, mga kapatid, at pagdating ng pag-aani, marami silang maaani. Tama? Marami silang maaani. Hindi lang 5 sako, hindi lang 10 sako, kung hindi marami, mga kapatid, napakaraming sako-sako na kanilang maaani po, mga kapatid. So, ganun po, mga kapatid. Kaya nga, hallelujah, yung ating mga nagtatanim sa mga palayan po, mga kapatid, talagang nagpupursige silang magtanim kahit napakalawak. Kasi alam nila, pagdating ng panahon, aanihin nila yon. Amen. Alam nila, pagdating ng panahon, pag naani nila yon, kikita sila ng malaki. Tama? So, ganun din po, mga kapatid. Kaya, tingnan nyo, napakatalino po pagka talaga ikaw isang masipag na tao, no? Kaya pag masipag ka, aanihin mo talaga ng malaki rin, mga kapatid pero pag ang isang tao tamad magtanim, mga kapatid, tandaan nyo, wala siyang maaani. Ano man siya, mga kapatid, pero pag tamad siyang alagaan ng kanyang mga itinanim, masisira ang kanyang mga tanim. Kaya napaka-importante, pag ikaw ay nagtatanim, marunong ka rin mag-alaga ng mga itinatanim mo. Amen. Amen po ba? Kasi hindi naman pwede pagtaniman, okay na yan, hayaan mo na yan. Hindi ganun yon. Kaya nga yung iba dyan, nagdidilig, yung iba dyan, ng gamot na pampatay sa mga insekto na kumakain ng halaman, ng mga bunga, inaano nila po yan, mga kapatid, para habang lumalago ang tanim, maganda ang sibol ng mga bunga. Yan. So ngayon, ganito rin po, mga kapatid, na binibigay ko po ng halimbawa sa inyo, mga kapatid. Una, nagbigay halimbawa si Apostol Pablo sa isang pagtatanim para makita natin ang susi ng pagpapala. Pag tayo ay nagtatanim ng marami, pagdating ng panahon ay mag-aani naman tayo ng marami. So, tignan ninyo po yung pagpapala, mga kapatid, hinalimbawa ito sa isang pagtatanim. Pagka marami kang itinanim, marami kang aanihin pagdating ng panahon. So, ganun din po sa kaharian ng langit, mga kapatid. Pag ikaw ay marami kang itinatanim sa kalooban ng Diyos, sa pagbibigay mo yan, general po, mga kapatid, hindi lang sa pagbibigay, kung hindi sa lahat ng mga mabubuting iyong ginagawa. Tanim ka lang ng tanim. Kahit may maraming mga distract sa buhay mo, pero nagtatanim ka pa rin, nagtatanim ng mabuti. Nagtatanim ka pa, kahit may mga ba't pa nagbibigay dyan? Binubuhay mo lang naman dyan ang pastor mo Hindi, kailangan kong magtanim. Amen. May mga magsasabi sa'yo, mayaman na yan, maraming membro yan, maraming yan. Marami ng mga church na pinapatayan, di ba matulungan ng ibang mga churches yan, yung pinaka-main nila? Hindi, ikaw magtatanim ka pa rin ang magtatanim. Kasi naiintindihan mo kung bakit ka nagtatanim. Kasi hindi ka nagtatanim para sa iyong sarili at para sa tao, kung hindi nagtatanim ka para sa Diyos. Amen. At pagdating ng panahon, alam mo sa sarili mo, naaanihin mo yun. Come on, preach. Naiintindihan mo, maaani mo yun pagdating ng panahon. Kaya nga, mga kapatid, yung mga tao ng Diyos na walang sawa sa pagtatanim po, mga kapatid, ng mga mabubuting gawa para sa iglesia, para sa gawain ng Diyos, para sa Diyos, mga kapatid. Hindi nila tinitignan yung mga distraction sa kanilang buhay. Basta ang nasa isip nila, magtanim lang sila na magtanim para sa Diyos. Kaya pagdating ng panahon, mga kapatid, hallelujah, nag-aani sila. Kaya mga kapatid, yung mga lingkod ng Diyos na dati labandera lang,
Oh, ilang anak na pinapaaral, pero talagang nagtiis sila pagdating sa pagbibigay, faithful sila sa pagbibigay ng tithes, faithful sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya tignan ninyo, yung mga buhay nila, yung iba may mga sarili ng sasakyan, yung iba may sarili ng bahay na malaki, yung iba mga kapatid hindi na nagugutom. Yung kasi bakit? Yung mga anak may mga magaganda ng trabaho. Amen? Bakit? Dahil yun sa pagtsatsaga, dahil yun sa pagiging faithful nila. Amen po ba? So, yun din yung gusto kong bigyan ng diin sa bawat isa sa atin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kung ngayon naghihirap ka, pero faithful ka sa Panginoon, hindi habang buhay maghihirap ka. Amen. Right. Tama? Hindi habang buhay. Basta masipag ka, huwag ka lang maging tamad, ha? Makitaan ka, tamad ka sa pagbibigay, tamad ka sa gawain ng Panginoon, pati sa pagdalo, tamad ka. Di ba mga kapatid? Pag ikaw kaya tumira sa isang bahay, sa ibang bahay mga kapatid, tingin mo magaganahan sa'yo yung tinitirahan mo? Hindi. Ganun din sa Panginoon. Pag nakita ka tamad ka sa Panginoon, mawawala ng gana sa'yo ang Diyos. Amen po ba? Imbis yung mga pagpapala, nakahanda na, ibibigay na lang sa'yo, pero ba't nakikita at tamad eh. Nako, hindi tuloy sa'yo maibigay-bigay. Amen po ba? Mga kapatid, tanongin ko kayo, kontento na ba kayo sa mga maliliit na dumadating sa buhay ninyo? Amen? Kontento na ba tayo doon? Kasi ako naniniwala mga kapatid, pag ang Diyos ang nagbigay, amen. Sabi ng Biblia, siksik, liglig, at umaabaw. Amen. Tama, di ba? Ganun, pangako po ng Panginoon yan. Siksik at liglig po, mga kapatid. Pangalawa po, mga kapatid. So, yun ay isang susi, mga kapatid, para pagpalain tayo ng ating Panginoon. Pangalawa, ipinapakita ng verse na maging faithful tayo pagdating sa pagbibigay. Yan, ipinapakita nito. Kaya nga, tignan ninyo, sa pag-aani, di ba? Bibigay tayo ng halimbawa. Bigyan ko ng halimbawa. Ang mangga. Diba? Kaya sabi, ayon sa research ko, ang pinakamaraming magbunga daw dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas ha. Yung mangga, yung saging, yung nyog. Nyog. Yan. Tignan ninyo, sa puno ng mangga, magtanim ka ng buto. Isang buto lang yon. Yung buto ba nakakain? Di ba? Hindi nakakain yung buto. Yung laman lang, di ba? O kaya nga, pagka naubos na yung laman, tinatapon na lang natin yung buto eh. Pero tignan niyo yung buto, malaking tulong, isang piraso. Kaya pagka ibinaon niya sa lupa, tapos maganda ang pagkakabaon niya, no? Nasa magandang lupa siya mga kapatid, sumisibol yan. Tignan ninyo, doon sa may gilid natin, may ano doon, no? May puno na ng mangga doon. Di ba? Dahil po yun sa buto, isang piraso lang yun. Pag yun lumaki, at naging puno na talaga, at pag naging nagbunga yun, tignan nyo yung bunga nyo ba mga kapatid, kung saan nyo isip nyo ha, yung bunga nyo yung isa lang ba? Marami. Diba? Marami siyang bunga. Tignan nyo, isa lang yun, isang mangga lang yun, buto pa. Pero nung sumibol siya at naging puno, naging marami. Ganun din ang pagpapala ng Diyos. Kaya pag gumawa ka ng mabuti, kahit isa lang yan, pag nagbunga at naging puno yan, maraming bunga yan. Amen. Amen po ba? Maraming bunga yan mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Panginoon, siksik at liglig pag nagbigay ang Panginoon eh. Amen. Kaya mga kapatid, hanggang nyo na yung inyong mga bahay sa pagpapala ng Diyos. So, pero, kailangan makita ng Diyos yung pagiging faithful natin. Amen po ba? Makita po yan. Sabi, gusto ng Diyos makita kung gaano tayo katapat pagdating sa giving. Kung karapat dapat tayo sa pagpapala ng langit. O sa pagpapala ng Diyos. Minsan mga kapatid, sinusubok tayo ng Panginoon eh. Kung karapat dapat tayo sa pagpapala eh. Kaya nga napakahalaga po mga kapatid yung pagiging faithful. Faithful sa pagbibigay. Amen. Kasi minsan dyan eh. Alam mo yung mga kapatid, doon nga mas bumibilib ang Panginoon eh. Yung tipong walang-wala ka na, pero nagsisikap ka para magkaloob pa rin. Kahit hirap ka na, pero nagpapatuloy ka pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Yun ang gustong-gusto laging makita ng Diyos. Yun ang gustong-gusto laging makita ng Diyos mga kapatid.
No? Kaya kapatid, pag kinaya mo yun, pag pinagtiisan mo yun at nakita ng Diyos na nagtitiis ka doon, yun, doon makikita ng Diyos na karapat-dapat ka sa pagpapala niya. Amen. Kaya minsan, mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, hirap tayo sa pagpapala kasi hindi pa tayo nakikitaan ng Diyos sa pagiging faithful. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na makitaan po tayo sa pagiging faithful, mga kapatid. Amen. Amen. Kailangan pong makita po sa atin yan, mga kapatid. So, napakahalaga po yan. Pangatlo, mga kapatid, gusto pagpalain ng Diyos. Gusto ka talagang pagpalain. Hindi pwede. Gusto talaga na ikaw pagpalain ng Panginoon, pero nasa sa iyo pa rin kasi. Nasa sa iyo pa rin. Sabi, gusto ng Diyos na pagpalain ka, pero gusto rin ng Diyos na makita na maging pagpapala ka rin sa iba. Amen. Mga kapatid, pag tayo pinagpala ng Panginoon, huwag lang natin kanyahin, sarilihinin lang natin. Kailangan, pag pinagpala ka ng Diyos, mag-isip ka rin. Matuto rin tayong magbahagi sa pagpapala na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Kasi pag nakita ng Diyos na pinagpapala ko itong anak kong ito pero sa kabila ng pagpapalang ito, siya rin, nagbibigay siya sa kapwa niya, nagbibigay siya sa church. Alam mo ang Panginoon, mas lalo pang dadagdagan ng Diyos ang iyong pagpapala. Amen. Kasi nakikita ang pagiging faithful mo eh. Hindi mo sinasarili yung biyaya na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Yung biyaya na ibinibigay sa iyo ng Panginoon, ginagamit mo rin para maibahagi sa iyong kapwa, lalo na sa gawain ng Panginoon. Kaya yan po dapat na isa sa maintindihan po natin, mga kapatid. Basahin natin ang 2 Corinthians 9:10 hanggang 11. Na sinasabi po dito, mga kapatid, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at pagpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Ngayon mga kapatid ha, sunod. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Tignan ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos, pag ang Diyos ay nagpala sa inyo, dapat hindi lang para sa inyo. Oo, dapat meron ka rin talaga doon. Amen po ba? Pero dapat matuto rin tayong magbahagi ng mga pagpapala na ibinibigay ng Diyos. Alisin natin sa isip natin, unahin ko muna yung sarili ko. Sarili ko muna bago ang iba. Amen po ba? Tama ba yon? Alam niyo po mga kapatid, tama yon. Pero sa kaisipang pang tao, tama yon. Pero sa salita ng Diyos o sa Diyos, sa harapan ng Panginoon, mali yun. Kasi dapat natututo tayong magkaloob, natututo tayong magbigay, natututo tayong magbahagi sa kapwa natin. Pag may mga dumadating na pagpapala sa atin, mga kapatid, dapat natututo tayo po doon. Kasi ang sabi sa nabasa nating verse, mga kapatid, anong sabi? Nasaan ba ako? Ay, sabi, mga kapatid, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Yan. Para pasasaganahin kayo, pagpapalain kayo, para makatulong din kayo sa iba. Amen. Amen po ba? Ibig sabihin, yung pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon, hindi lang talaga para sa atin, mga kapatid. Amen po ba? Kailangan matuto rin tayong magbahagi. At pag natututo tayong magbahagi, ang sabi ng Biblia, sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ibig sabihin, yung pagpapala, binibigyan ka ng pagpapala ng Panginoon. At binabahagi mo rin yung pagpapala na yun. Tignan mo, dahil sa pagbabahagi ng iyong pagpapala rin na binibigay sa iyo ng Panginoon, no? Maraming tao natutulungan mo. At marami kang natutulungan, maraming taong nagpapasalamat sa Diyos. Maraming nagpupuri sa Diyos dahil sa pagtulong mo. Kaya pag ganun ang nangyayari, ikaw naman na tumutulong, mga kapatid, hindi ka naman pababayaan ng Panginoon na mawalan. Amen.
mas lalo kang daragdagan ng Panginoon kasi nakikita ng Diyos ang iyong puso na marunong kang magbigay. Faithful ka pagdating sa pagbibigay. Nakuha po natin mga kapatid. So, dapat maintindihan po natin yan mga kapatid, no? Yung pagpapala ng Diyos. Kaya mga kapatid, hallelujah, alisin na po natin sa isip natin yun. Kasi ako naniniwala naman mga kapatid eh. Pag nasa kawalan ka, nakikita ng Diyos yan. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Right. Alam niyo mga kapatid, mas lalong kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos, lalo na sa kung walang-wala ka. Amen. Doon mas kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Doon mas kumikilos ang pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, pag nakikita ng Diyos na walang-wala ka. Number 1, ang Diyos ay nagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin, lalo na yan, galing sa Diyos. No? Galing sa Diyos mga kapatid. Number 2, binibigyan tayo ng Diyos ng biyaya, makatulong rin tayo sa iba at lalo na sa gawain ng Diyos. Gaya ng ginagawa ko sa inyo. Number 3, pinagpapala tayo para matulungan rin ang kanyang gawain. Ang pagpapala, hindi yan ibinibigay para lang sa atin, kung hindi para makatulong rin sa iba. Yan. Yan po mga kapatid. Basahin natin mga kapatid. Hallelujah. Mga Kawikaan 11:24 hanggang 26 na sinasabi dito mga kapatid. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. 25, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. 26, sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. So, sabi sa nabasa nating verse mga kapatid, sabi, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Alam ko may mga ganito tayong kaisip. Bibigay naman ako, bakit hindi ako yumayaman ngayon? Mga kapatid, kung akala nyo, ang spiritual tayo mga kapatid kung akala ninyo ang pag-iisip natin ay, ang salitang pagyaman ay yung meron ka ng mga maraming ari-arian, mga kapatid, ay mali yan, kaisipang pang tao yan. Amen. Kasi ang pagyaman, hindi lang naman yan sa material eh. Katulad ng ganito. Mayaman ka sa pagmamahal ng iyong pamilya. Amen. Tama? Mayaman ka sa pakikipagkapwa-tao. Marami mga kapatid eh. Mayaman ka sa pagiging healthy. Amen? Healthy ka, hindi ka nagkakaroon ng sakit. Amen. Hindi ka nagkukulang. Amen? Hindi lang sa material po, mga kapatid. No? Tapos sabi pa dito, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Ito nga mga kapatid eh. Yung sinasabi ko sa inyo, yung tikom na kamay mga kapatid eh. Mga kapatid ganito. Kasi merong ganito pong pag-iisip. No? Pag sinabi daw tikom, wala. Wala talaga. Tama? Tikom. Kasi yung pagiging tikom, hinahalimbawa yan sa pagiging madamot. Ayan yung ng mga Pilipino eh. Di ba? Yung kasabihan ng mga Pilipino. Yung pagiging, tikom yan. Pag sinabing tikom daw, wala talaga daw. Talagang hindi talaga daw nagbibigay. Talaga kahit umaro, talaga matigas yan. Hindi talaga nagbibigay yan. Pwede, pero hindi lang doon umiikot. Mga kapatid, alam niyo po ba, yung pagiging tikom, yung pagiging maramot, pwede naman yan makita na, nagbibigay ka naman eh. Nagbibigay ka naman. Pero, labag sa loob. Nakuha ninyo? Pwede yun. At yung sinerch ko po yan mga kapatid, ang sabi, marami siyang ibig sabihin ng pagiging tikom. Isa yun. At ang isa pa sabi, pagiging tikom, ito yung mga tao daw na nagbibigay naman talaga sila. Pero, eto sorry hindi ko po inaano kayo sa mga maliliit magbigay. Kasi nakikita naman ng Diyos kung saan yung kaya ninyo pagdating sa pagbibigay eh. Gaya nga na sinasabi ko sa inyo, basta nasa puso ninyo yung pagbibigay, approve yan sa Panginoon.
Approve yan sa Panginoon. Ito daw yung mga tao na, alam niyo, malaki naman ang kanilang kinikita. May kakayahan naman sila para magbigay na makatulong talaga ng sapat talaga. Pero talaga yung, alam niyo, yung kung ano yung pinakamaliit, yun ang ibinibigay. Pero malaki sahod niya, malaki ang kinikita niya, isa daw yan sa pagiging tikom. Tapos yung pagiging tikom, ito daw yung mga tao na laging pagdating sa ambagan, laging tumatakas. Pagiging tikom. Yan po mga kapatid. So, yan po mga kapatid yung pagiging tikom po mga kapatid. So, pagkat nagiging tikom tayo, sabi ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Tignan nyo, pag ang isang tao maramot, kahit anong kayod niya, laging kulang. Laging niya ramdam ang pagkukulang. Lagi siyang kapos. Ganun po mga kapatid. Lagi niyang ramdam yung kakulangan mga kapatid. Sabi, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Kaya nga mga kapatid, pag tayo nakita na likas na sa atin yung pagtulong, pag ikaw naman ang nangailangan ng tulong, hindi ka pwedeng mahindian eh. Amen. Pag ikaw naman ang humingi ng tulong, kasi alam nila na ikaw talaga ay mapagbigay. Ikaw talaga ay matulungin. Hindi ko isasama yung mga kapatid yun, may mga tao talaga na kahit tinutulungan mo, talagang matigas talaga eh. Hindi natin isasama yun kasi may mga ganong klaseng tao po talaga. Kaya may mga nagre-reklamo eh. Alam mo, nung binigyan ko siya, di ba sa bata pa lang, binigyan nga kita eh. Tapos ikaw, nung ako na nangingi sa'yo, ayaw mo magbigay. Kaya may mga ganong tao po mga kapatid. So, yun po mga kapatid, no? So, tingnan nyo, sabi nga doon sa aral ni Pastor Arnel, doon sa conference mga kapatid, pag ikaw talaga ay nagbibigay, daw mga kapatid, at nakita ng Diyos na faithful ka sa pagbibigay, sabi, pag ikaw naman ang humingi sa Diyos, hindi ka hihindihan ng Diyos. Amen. Oo. Kasi bakit kaya hindihan ng Diyos? Nakikita ng Diyos yung pagiging faithful mo pagdating sa pagbibigay eh. Di ba? Amen. Kaya pag ikaw na ang nangailangan at ikaw na ang humingi sa Diyos, ang Diyos naman, hindi yan magdadalawang isip. Hindi yung pag nakita ka na madamot ka, teka lang, tutulungan ko pa to? Hindi. Pero minsan dahil sa awa ng Diyos eh, kahit ganun ka, tinutulungan ka pa rin eh. Di ba? Dahil sa awa ng Panginoon. So, hallelujah, dito tayo ngayon mga kapatid, magtatapos, no? Sa ating pinag-aaralan. So, about pagtatanim lang, pagtatanim ang ating pinag-aaralan. Magtanim lang tayo ng magtanim, mag-aani rin tayo ng marami. Mga kapatid, magtanim lang tayo. Huwag kang magsawang magtanim ng magtanim. Hindi ako tumutukoy sa sa pagtatanim talaga. Spiritual po ako mga kapatid Spiritual pong tinutukoy ko po sa inyo. No, magtanim lang tayo ng mga mabubuting gawa. Magtanim lang tayo sa pagbibigay. Magtanim lang tayo sa pagiging faithful natin sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, sabi, darating ang panahon na aanihin mo yan. Amen. Sabi, sa 2 Corinthians, yung verse natin, 9:6, sabi, datapat sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagya na ay mag-aani naman ng bahagyana, at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. So mga kapatid, pag tayo ay nagtanim lang na nagtanim, nagtiis ka, kahit anong hirap, nagtanim ka pa rin. Nagtiis ka lang, nagtiyaga ka lang. Sa paglilingkod mo sa Panginoon, sabi ng Biblia, darating panahon, aani ka ng marami. Hindi ka kaunti, marami. Pag mag-ani ka mga kapatid. Last verse, sabi sa Galatians 6:9, at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. May panahon ng pag-aani talaga mga kapatid. Di ba nga sa pagtatanim pa lang ng mga palay, o anuman mga prutas mga kapatid, sabi, ang naitatagal niya para mag-ani ka, nasa 4 months o 6 months para makapag-ani ka na. Kaya mga kapatid, hinihintay talaga yun ng mga mag-aani. Tapos inaalagaan talaga nila yun.
Kahit mahirap, kahit nakabilad sila sa init, kahit na naranasan ko nga mga kapatid, yung hindi naman ako nagtanim ng palay, pero nag-alaga ng palay, tapos naggapas. Ano tawag doon? Gapas nga, di ba? Naggapas ng palay. Alam nyo, ang hirap pala yun mga kapatid. Nung ako'y naggagapas ng palay, puro sugat yung daliri ko ng kari. Kasi pag gano'n, ang hirap po mga kapatid. Ang sakit kaya yung kamay ko puro dugo mga kapatid Hindi ganon kadali mag-alis po mga kapatid. Ang hirap mga kapatid, kaya yung kamay ko puro bende sa gapas ng palay mahirap. Tapos bukod yung pag nag-aalaga ka ng palay, aanuin mo yan, titignan mo pa yan. Pag may nakita kang sumisibol na damo, pupuntahan mo yon kahit maputik. Bubunutin mo yung damo na yun. Kasi pag hindi mo binunot yon, masasapawan yung palay. Di ba, Nay? May palay po ba kayo dati? May palay na sila dati. So, yan po, yan mga kapatid. Mga kapatid. So, ganun po mga kapatid. Alam nyo mga kapatid, kahit anong hirap ng buhay, magtiis lang kayo, magtanim lang kayo ng magtanim ng mabuti. Maging faithful lang kayo sa Panginoon. May panahon ng pag-aani. May panahon ng pag-aani. Pag ang Diyos ang nangako, hindi yan napapako gaya ng tao. Pag sinabi ng Diyos, pagpapalain kita, pagpapalain ka ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, nawa mga kapatid, meron tayong mga natutunan sa mga pinag-aralan natin. No? So, mga kapatid, yung susi, eto na, doon na lang mga kapatid Sa binigay kong halimbawa sa iyo, isang mangga lang, buto lang ng mangga, itinanim mo nung naging puno at bumunga. Di ba? Napakaraming bunga sa isang buto. Mga kapatid, ganun din po ang pagpapala ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? So palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Salamat po sa ating